May mga lihim sa kasaysayan na sadyang tinatago upang manatiling bayani ang tingin natin sa mga ninuno. Ang kwento ng batang general, ang matapang na si Del Pilar ay isa na rito, ngunit ano nga ba ang katotohanan? Magsisimula ang kwento ni Goyo sa San Jose, Bulacan, kung saan siya ipinanganak. Panglima sa anim na magkakapatid, pamangkin siya ng propagandista at editor ng La Solidaridad na si Marcelo H. Del Pilar. Bagamat mula sa mayamang angkan at may dugong gatmaytan, naging mahirap ang buhay ng pamilya ni Goyo. Noong bata pa ay nagbebenta siya ng kapanin upang makatulong sa pamilya. Nakapag-aral siya sa Ateneo de Manila sa tulong ng kanyang tiyahin at asawa nito na si Diodato Arellano, ang pinakaunang supremo ng Katipunan. Natapos niya ang bachelor's degree noong 1896 at ninais na ipagpatuloy ang pag-aaral sa School of Arts and Trades upang maging maestro de obras, ngunit nahinto noong sumiklab ang revolusyon. Nasa dugo ni Goyo ang pagiging makabayan at matapang, kaya hindi nakakapagtaka na noong umuwi siya sa Bulacan ay sumali din siya kaagad sa revolusyon. Kasama si Del Pilar sa mga 3,000 na mga revolusyonaryong nagmarcha papuntang paumbong Bulacan at nagtatag ng pamahalaang militar. May mga nagsasabi rin na nandoon siya sa Cry of Balintawak. Noong December 1896, formal na sumama sa kilusan si Goyo noong sumali sa army ni Eusebio Roque o Maestrong Sebio sa Kakarong de Sili sa Pandi, Bulacan. Isinulat niya sa kanyang diary, araw ng Pasko noong 1896, ang kaganapan sa kanilang pag-iensayo. Nagtipon kaming lahat upang alalahanin ang kapanganakan ng Panginoon. Tinaas namin ang mga bandera. Pinaputok ang mga kanyon bilang pagbibigay pugay sa KKK. Pagsapit ng hapon, kita ang saya sa mukha ng mga sundalo habang nagsasanay. Sa mga ulap, narinig namin ang masigasig na hiyaw, Vivan los Filipinos! Napasok ng mga Espanyol ang Kakarong noong bagong taon ng 1897. 10 lamang ang natira sa mga dumepensa, kabilang dito si Del Pilar, ang kanya ng katatandang kapatid na si Julian at kanilang mga kamag-anak. Dito unang nasubok ang batang sundalo. Nadakpisan ng bala sa noo si Goyo dahil sa pagpupumilit na huwag iwanan ng kampo kahit na tumakas na si Maestrong Sergio. Umatras sila mula sa Kakarong at pumunta sa Montalban. Dahil sa kanyang kabayanihan, tumaas ang ranggo ni Goyo sa lieutenant. Umabot sa 2 linggo ang pananatili niya sa Montalban bago bumalik sa Bulacan, kung saan siya sumali sa army ni Adriano Gatmaytan. Dito ay nagsilbi siya bilang kapitan. Natural ang katalinuhan at pagiging madiskarte ni Goyo dahil nais niyang magkaroon ng Mauser, isang uri ng baril na higit na mas maganda kaysa sa kanyang Remington. Gumawa siya ng nakakamanghang paraan. May isang pari na may kasamang kazadores na papuntang Malolos. Ang kazadores ay mga gwardya na tumutulong sa mga gwardya sibil